Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Halina Kristiyano at buong ligaya lahat, tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos sa rin ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag.
Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon, mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama, pagkat ang yaman iyong karagatay iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, magabansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag niya sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo
ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi din sila ng isang katawan at kahati ng sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang babatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kaniya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Talagang mag-iiba na po sila ng daan pauwi, mga kapatid. Dahil nakita na nila ang Nazareno. Hindi na po maaaring bumalik pa sila sa dati nilang daan, sa dating paraan ng kanilang pamumuhay at mga gawi. Mga pantas sila, mga kapatid. Matatalino ang mga ito. Mukhang nagkamali sa Herodes ng inuto. Dahil ang sabi ni Herodes, kapag nakita niyo siya, sabihin niyo agad sa akin at para makasamba ako sa kanya. Hindi natin alam kung naniwala sa kanya ang mga pantas. Pero lalo silang pinagkalooban ng karunungan nang kausapin sila ng Panginoon na huwag na silang bumalik kay Herodes.
Marami tayong matututunan, minamahal kong mga kapatid, sa mga pantas. Hindi laging maliwanag ang tala. Ang gabay natin sa buhay, sa ating paglalakbay, may mga pagkakataong nadalambungan ang tala ng mga ulap at maaaring nangyari ito sa kanila. Kaya tuwang-tuwa sila nang makita nila ang tala. Nangangahulugan ito na hindi sa lahat ng pagkakataon ng kanilang paglalakbay ay nakikita nila ang tala. Kaya nga sila ay tuwang-tuwa nang makita ito. Ngayon, mga kapatid, ang isa sa mga pwede nating matutunan sa mga pantas ay ang pagbabalik sa tinatawag na obscurity. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tradisyon natin na napangalanan sila ng ano nga ba ang pangalan nila? Parang merong mga Gaspar, Baltasar, Melchor. Pero mula sa ating napakinggan, sa ating ebanghelyo, hindi naman sila pinangalanan. Ibig sabihin, hindi sila kilala. Kaya nga hindi na sila pinangalanan. At hindi na rin sila ipinakilala sa atin. At pagkatapos na makadalaw sila sa Bethlehem, at nang makita nila ang Mesiyas, bumalik na sila. Nag-iba na sila ng daan, wala na tayong maririnig ulit tungkol sa kanila. Pagkatapos nilang mag-alay, bumalik na sila sa kanilang pagiging unknown, sa obscurity. Katulad ni Simeon, mga kapatid, matapos niyang mayakap, makalong sa kanyang mga bisigang Mesiyas, ang sabi niya, pwede na akong mamatay. Dahil nakita ko na ang pagliligtas. Maaring maitanong natin sa ating sarili, ano ba ang attitude natin matapos nating ipagkaloob ang mga kaya natin? Nag-aantay pa ba tayo ng recognition? Naghihintay pa ba tayo na makilala? O pwede na pagkahandog natin, okay na yon. Pwede na tayong bumalik. Pasalamatan man tayo o hindi, kilalanin man tayo o hindi, tanawan man tayo ng utang na loob o hindi. Ang isa pa na pwede nating matutunan sa mga pantas ay yung openness, mga kapatid. Nakinig sila sa sinabi ng Diyos sa kanila. Very specific ang instruction. Huwag na kayong bumalik kay Herodes. Bagamat sila ay mga aral, matatalino, umasa sila sa hindi masyadong definite, hindi masyadong tiyak na paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng tala. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin noon. Hindi mo alam, pagpapunta ka doon, papunta rin pala ang tala doon, pero doon naman pala. Hindi mo alam. Pero, ibinaba nila ang kanilang sariling karunungan, ang kanilang pagiging pantas, at itinaas nila ang karunungang ipinagkakaloob sa kanila ng Diyos. Sa pamamagitan man ito ng mga direkta o indirektang mga pamamaraan, sa parehong pagkakataon, mga kapatid, pinakinggan nila ang Diyos. At siguro ang isa pa na pwede nating matutunan sa mga pantas ay ang pagbibigay ng credit to where it is due. Mga kapatid? Matatalino ito, sabi natin kanina. At ito ay hindi mga Hudyo. Galing sila sa silangan. Pero nang makita po nila ang ipinangakong Mesiyas, personal, malapitan, nagpatira pa sila sa kanyang harapan. Ibig sabihin, hindi lang sila lumuhod, dumapa sila, paying homage.
sa Mesiyas. At ito po ang nararapat naman sa Kanya. Ganun man ang Kanyang kalagayan, sanggol, na andoon sa pakainan ng mga hayop, doon ipinanganak, maaaring may alam sila na hindi alam ng karamihan. Maaaring alam nila na ang kaligtasan ay nasa kanila ng harapan. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami sa mga gawain para sa laging ikaluluwalhati ng ngalan mo at sa kapayapaan ng buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leo, ang mga obispo, pare, diakono, at lahat ng mga laiko, ng pusong laging handang makinig sa mga mapayapang kanilang pinaglilingkuran at sa mga taong kanilang nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili ang kapakanang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng inyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usaping ekumenikal, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa yumao naming mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, itulot mong lalong mabatid ng aming mga puso ang iyong Espiritong banal upang araw-araw kaming makalahok sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na
na, sa Belen tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahat, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya